Marangkada ng service contracting program para sweldohan ng gobyerno ang mga PUV driver. Natuwa naman ang mga commuter dahil may kasama itong discount sa pasahe. Pero daing ng ilang kasaling tsuper, maliit lang daw ang kanilang kinikita. Narito pong report ni Gerard de la Peña. May mga signage sa mga bus sa EDSA Carousel na nagpapakita na kasali ang mga ito sa service contracting program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programang ito, babayaran ng pamahalaan ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ang rate, 100 pesos per kilometer sa mga bus, 40 pesos per kilometer sa mga modern PUV at UV Express, at 30 pesos naman kada kilometro sa mga traditional jeepney. Ikinatuwa naman ito ng mga commuter na makakatanggap ng 20% discount sa pasahe, 40% naman ng discount ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Makakatulong naman po siya kahit papano. Malaking tulong yun lalo po sa mga pasahero ngayon since yung nangyayari nga po na sobrang laki ng gastos, hindi lang po sa pamasahe which is sa iba din pong mga pinagkakagastusan sa personal na bagay and sa mga, lalo na sa pamilya, sa mga tumutulong sa pamilya. Sa programang ito, tinatayang kikita ng hindi bababa sa 1,000 piso ang mga tsuper kada araw. Sana po, pagbigyan na lang po, sabihin ko sa mga tsuper na ganito, na tingnan po muna nila. No? Tingnan nila at kapag nakalahok sila dito sa net service contracting program, I can assure them po na hindi 500 lang po, hindi 500 pesos lang po yung maiuwi nila. Pero ang mga tsuper, hindi masaya sa tinatakbo ng programa. Kakaunti lang daw ang naisasakay ng bawat tsuper, kaya kakaunti lang din ang kanilang kita. Wala pang 5,000. Mahina. Kasi maraming bus eh. Pangarawan lahat. Oo, gawan kasi maraming bus eh. Yung project na ito, sir, maganda naman kasi para ito sa mananakay, taong bayan. So, ang problema, sir, sa amin, sa side namin, manggagawa at saka sa operator, medyo, yung oras na ibinigay, kulang. Hindi na rin daw oobligahin ng DOTR ang mga driver at operator na magpakabit ng GPS kung saan gagastos sila ng 500 piso buwan-buwan para sa monitoring ng mga biyahe. Maglalabas na lang daw sila ng QR code na maaaring magamit ng mga kasali sa programa para sa monitoring. Naintindihan natin na yung mga ibang tsuper natin ayaw talaga ng GPS. Tayo naman, tayo na lang po mag-a-adjust para wala pong masabi. So we always find ways po to accommodate kahit papaano. Sa ngayon, mano-mano ang ginagawang monitoring sa mga biyahe sa tulong ng mga kawani ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.